Iyan ko po ang aking Bible study sa umagang ito. At ito pong aking topic para sa ating Bible study sa araw na ito ay topic ko ng topic na binahagi ko po sa ating mga iba't ibang kongregasyon. Kung kaya nais ko rin pong ulit-ulitin dahil ito pong topic na to lalo na doon sa ating mga kabataan na maaaring hindi nakapakinig ng topic na ito ay mabigyan ng kalinawagan kung ano yung ilang mga church practice na mayroon tayo po dito. Okay, sa ating local congregation. Kaya ito ay pinamagatan kong review of church practice, nabibigyan ko ng pagkakaiba ang ilang aralin na nauukol para sa tinatawag nating Bible study at yung tinatawag nating sermon. Okay po. Okay. Yung Bible study at ang sermon ay common ito na ginagawa natin. Kung sa mga oras po na ito, ako ay nagsasagawa ng Bible study. Mamaya, si kapatid na Norly o si kapatid na Sanbar, siya naman po yung sa sermon. Nahati po natin kadalasan ang ating mga gawain. Kaya lang po, nagkaroon ng kaunti tayong pagbabago nung panahon ng pandemic. Kung matatandaan nyo, nung tayo ay nag-o-online, ay isa lang ang ginawa nating sermon sa ating mga services noon. At bumalik tayo sa tinatawag natin face-to-face uli ay ibinalik natin uli yung Bible study at sermon. Ngunit may ilang mga kongregasyon pa rin kung saan ay nananatili na isa lang ang kanilang bahagi ng kanilang worship. Hindi natin maaalis yun kasi po kung minsan may mga kongregasyon na kung saan ay kulang ang mga tagapagturo. Kung kaya't ginagawa na lang nila, pinagsasama nila yung Bible study at yung sermon. At yun yung nagaganap din naman dito sa atin sa Pasay. Minsan kapag tayo ay kinukulang ng ilang mga tagapagturo. Ngunit ang bahagi ng Bible study at ng sermon ay may kinalaman kung saan ay parehong method na ito na kaparaanan na ginagamit bilang isang religious way of delivering the spiritual messages. Although, meron lang pagkakaiba, slight difference sa kanyang purpose at sa kanyang paraan. Okay, pag-aralan po natin later on kung ano-ano yung mga pag-aaral na yun. Pansinin po ninyo yung kaparaanan na kung saan ay pagbibigay ng paraan para sa Bible study. Sa banal na kasulatan po, marami tayong matatagpuan ng mga chapter and verses na kung saan ay ipinapakita na pareho ang salitang preaching at teaching. Magkahiwalay po lagi yung preaching and teaching. Basahin po natin sa Acts. Tingnan niyo po yun nasa Acts 28:31 na sinasabi po dito. Preaching po yung sermon, the kingdom of God, and teaching, yung mga tinasabing pag-aaral ng kasulatan, those things which concern the Lord Jesus Christ will with all confidence no man forbidding. Sa Tagalog, malinaw po na sinasabi, na ipinangangaral, yung po yung preaching, ang kaharian ng Diyos, at itinuturo, yung po yung salita na teaching, ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan, walang sino man nagbabawal sa Kanya. Bigyan pa po natin ng kalagdagang suporta o ilang mga kasulatan na kung saan ay ipinapakita ang pagkakahiwalay ng salitang preaching at teaching. Sa Mateo 4:23, sinabi po dito,
Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, okay, and preaching the gospel. Sundan po natin sa Mateo 11:1. Ang sabi po dito, and it come to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed hence to teach and to preach in their cities. Makikita po natin na sa ilang mga talatang ito, magkaiba at magkahiwalay na ginamit ang salitang teaching and preaching. Sa Lucas 21, sinasabi po dito, Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel. Magkahiwalay po uli. In Antioch, Paul and Barnabas were teaching and preaching the word of the Lord with many others. Makikita po yan sa Acts 15:35. Ito po. Sa madalit salita po, preaching cannot mean the same thing as teaching. Okay. Kada po sabi dito, Jesus went to preach and preach. Parang mali po yata, di ba? Preach and preach. So, walang sense kung atin itong pag-aaralan. So, all of this goes to show na kung saan ang preaching and teaching in the Bible ay hindi po ginamit ng pagpapalitan or interchangeably. So, pag-aralan po natin kung ano yung tinuturo sa banal na kasulatan na kung saan ay may kinalaman sa pagkakaiba ng teaching at ng preaching. Okay. Saan po magkaiba yung Bible study at itong sermon na ginagawa natin? Mamaya tingnan po natin kung paano po natin i-deliver. Doon po sa original na Bible, na kung saan ito ay nasa saling lahi, sasaling salita na Grego. Okay. Yung pong salitang teach ay didasko sa Greek word. Okay. Samantalang ang salita naman daw pong preach ay keriso and evangelizo. Okay. Na ang ibig sabihin po ng didasko sa English ay salitang to teach. Samantalang ang Greek word naman na keriso ay to announce, proclaim, aloud, or preach. Kikita po ninyo. Okay. Kung saan ginamit yung dalawang salitang didasko at keriso. Saan po magkaiba? Bibigyan po natin na kung saan ang pagkakaiba ng Bible study at sermon. Pag sinabi po natin Bible study, ito po ay nauukol sa pagtuturo. Pagdating naman po sa sermon, ito po ay nauukol sa preaching or announcement. Ito. So sa madalit salita po, habang ako po ay nagtuturo sa inyo sa level ng Bible study, ito po yung kaparaanan na kung saan ay educational purposes or paraan po na kung saan ay naglalatag ako sa inyo ng ilang mga impormasyon o knowledge. Okay. Pag ako naman po ay nandoon sa paraan ng pagsesermon, okay, ako naman po ay nagpo-proclaim ng salita ng Panginoon. Bibigyan ko pa po kayo ng kadagdagang pagpapaliwanag kung saan ano pa po yung ilang kaibangan ng Bible study at sermon. Alam nyo, sa Bible study, isa sa pinakamagaling kong nakita po na nagba-Bible study si Kapatid David. Mamaya sasabihin ko bakit po. Binubusisi niya po yung pinakamaliit na bahagi ng mga chapter and verses. Pinapaliwanag sa atin. Kung yan po ay mapapansin niyo. Sa Bible study po,
na kung saan ay tungkol sa teaching. Okay? Ang format po na ginagamit dito ay indicative. Ano po ibig sabihin ng indicative? Pag po sinabi natin indicative, ang layunin po ng pag-aaral natin dito ay yung madagdagan yung ating kaalaman. Pansinin po ninyo, nung mga nakaraang talakayan natin sa Bible study. Yung Genesis, chapter ng Genesis, yung libro ng Genesis, ay tinuro sa atin na kapatid ni Darwin, nila kapatid na Norley, nila brother Nahum, ay isa-isa nilang tinalakay ang mga chapter and verses ng Genesis. At pagkatapos po, ang layunin po yun ay madagdagan yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Objective pa din tinatawag natin. Isa-isa, binubusisi natin yan. Dahil nais ihayag yung specific knowledge na nakapaloob doon sa mensahe sa banal na kasulatan. Kasi maraming pagkakataon na kung saan ay ang ilan sa mga narrative dito o yung mga mensahe ay hindi natin lubos na maunawaan. Kung kaya sa bahagi ng Bible study ay binubusisi natin, pinag-aaralan natin, at kinukuha natin yung tunay na mensahe. Sa kabilang banda naman, ang format naman pagdating po sa sermon, mamaya may sermon tayo. Ang sermon po ay tinatawag nating imperative. Ano yung imperative? Ang layunin ng sermon ay upang ipasok sa ating mga isipan ang pagiging holy, pagsunod, pagganap bilang isang Kristiyano. Dahil ang layunin po ng sermon ay kung paano maiimpluwensyahan yung ating mga ugali, mga kilos. Minsan magsisermon tayo, magtatopic tayo na paano ba mabuhay ang isang Kristiyano. Bahagi ng sermon na yun ay ilatag sa inyo ang ilang mensahe na makakapagpabago doon sa ating mga ugali. Mamaya tayo ay manginginom. Okay. Baka mamaya doon sa sermon o motivation na sinasabi ay makakatulong para baguhin ang ating mga pananampalataya. Okay? At mabuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Kung kaya't kadalasan, ang sermon ay dinideliver to inspire and to guide the listeners in their faith journey. Kaya may mga tinatawag po tayo na mga motivational speaker, mga inspirational speaker. Kadalasan sila po ay nilalagay doon sa bahagi ng sermon. Sila po yung mga natidinig kong sermon ng mga preachers na magaling mag-sermon. Pero hindi po sila nilalagay doon sa mga Bible study. Isa po yung napakinggan ko dyan ay yung si Brother Ed Lapis. Okay? Galing po siya sa mga practical applications to motivate some of the members. Yung po yung format. Kaya may pagkakaiba po, yung tinatawag natin Bible study at sermon. Tandaan po natin ang layunin. Pagdating sa Bible study, ang layunin po ay madagdagan ang ating kaalaman sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Samantalang ang format para sa sermon naman po ay para mabago ang ating attitude to increase our holiness. Bigyan ko pa po ng kaunting pagkakaiba. Kung may kinalaman sa Bible study at preaching. Ano po yung format pagdating po sa Bible study? Madalas kapag katapos pong mag-Bible study, tinatanong po kayo kung sino man po yung preachers na tumayo. Sasabihin po, mayroon po ba kayong mga katanungan? Ito po yung pagkakataon na kapag ka ang isang miyembro
sa pakikinig at pag-aaral during the Bible study, ay mayroong mga agam-agam sa inyong utak. Pagkakataon niyo po yun na magtanong. Malaya po tayo magtanong, magkaroon ng diskusyonan, reaksyon, o mag-reflect. Minsan po, ang Bible study ay ginagawa sa mga maliliit na grupo. Minsan nga po yung ibang kongregasyon, bago magsimula yung sermon proper, habang wala pa yung ilang mga kapatiran, nandito po yan na grupo, nagpapalitan po yan ng mga Bible verses, i-evaluate po, nag-a-analyze yan. Kahit wala pa po yung proper worship time natin. Kasi po sa Bible study o sa teaching na ito, more detailed and systematic way po. Magtanong, may isasagot na chapter and verses. May chapter and verses, ipapaliwanag po para sa kadagdagan. Again, increase of knowledge. Samantalang sa sermon po, ang sermon naman usually ay kadalasan, may iba po ko, yung pong Bible study, pwede rin pong gawin ng hiwalay ng mga kababaihan. Kung gusto nila. Kaya mapapansin nyo yung mga fellowship ng ibang congregation, minsan may mga grupo-grupo sila, yung mga tinatawag po na Bible study. Yung pong mga kabataan, mga ministry, mga Bible study. Ilan lang po yung forms ng Bible study. Pero po yung sermon, gaya ng forma po ng sermon, usually po ay dinideliver ng mga clergy member or religious leader during worship service. Yung po yung mamaya. Yung po yung kung saan ay inihahayag ng mga tagapagturo yung kanilang mga views, motivations, inspirations na nakakadagdag ng pagiging holy ng bawat miyembro. At kadalasan bahagi ng kanilang mga topics ay yung interpretasyon ng mga biblical passages. Kunwari, yung buhay ni Abraham. Iniuugnay sa buhay nating mga Kristiyano sa ngayon. Yung mga theological reflection, practical application ng scriptural principle, at yung mga moral or spiritual exhortations. Yung pananalig nila Jonas, pinanalig ng ilang mga tauhan sa Biblia na nakakatulong para tumaas, iangat yung ating pananampalataya ng mas maalam. Ano naman yung pagkakaiba rin po ng Bible study at sermon pagdating po sa audience participation? Sa Bible study, lagi tayo po na kung saan ang bawat isa ay maaari or active participation mula sa mga tagapakinig. Lagi namin tinatanong, meron pong katanungan, may reflection kayo o meron kayong dagdag na nais sabihin na hindi nasasabi ng mga tagapagturo. Kung mapapansin niyo po ang ilang kongregasyon, meron silang tinatawag na Bible study, separate ilang araw, hindi po si Linggo, may Huwebes sa ibang kongregasyon, may Sabado. Ngayon po, araw-araw na, nakikita ko dun sa iba. Mula Lunes hanggang Sabado, may Bible study sila. Yung iba po, meron pong mga Bible study na ginagawa pang kalalakihan, pang kababaihan, hiwa-hiwalay po. Sa atin dito ay pinagsasama natin sa kung saan ay dahil sa bilang natin at sa accessibility ng ating lugar. Sa kabilang banda, ang sermon naman po ay iba. Preaching primarily ay one communication.
kung mapapansin niyo po, kapag ang ilang mga preachers natin ay tumayo na at naghayag ng kanilang mga mensahe, binibigay natin yung buong oras o pagkakataon dun sa preacher para malinaw ng walang interruption na nasasabi niya yung nais niyang ipaabot sa mga tagapakinig. Maaari po natin siyang tanungin. Okay? Pero para po sa ikasaayos ng serbisyo, madalas tayo po ay nagre-refrain from asking questions during the sermon. But we can also ask at the same time din po. Kaya lang po, kung minsan, siyempre, nahihiya tayo o kaya ay hindi natin ma-interrupt ang tagapagsalita. Pero kung may mga katanungan din naman, ay maaari nating i-address ito sa ibang pagkakataon para sa kanilang susunod na pagtayo ay masagot yung ilang mga katanungan. Sermons are more formal teaching and delivered by a religious leader during the worship services. Okay, gaya ng sabi ko po, pagdating naman sa settings, ang Bible studies ay pwedeng gawin kahit saan, kahit sa bahay. Okay? O before the church worship start, pwede po tayong magsimula. Or, sa ngayon, meron na pong mga tinatawag na online Bible study. So, minsan masasabi natin po, informal yung settings na yon. Lalo na kung ito ay ginagawa nila sa ibang araw, hindi bahagi ng pagsamba. Pero po, ang sermon, lahat ng sermon ay dinidelivered sa church or any religious gathering as part of the worship service. Kaya po napakahalaga na kung saan, madalas, hinahabol ng iba, ay di bali na akong malate sa Bible study. Huwag lang sa worship o sa sermon. Pero mali rin po yun. Okay. Paano lalago? Magkakaroon ng karagdagang knowledge kung di ka dumadalo sa Bible study. At doon ka na lang sa sermon para makinig ng mensahe. So dapat po, hanggat maaari, nandun ka sa Bible study, nandun ka rin sa sermon. Paano yung kaparaanang ginagamit pagdating po sa teaching? Anong pagkakaiba pagdating po sa preaching? Okay. Sa Bible study po, ini-explain ang gospel sa mga tagapakinig na kung saan ay yung mga bagay na hindi pa natin naintindihan o nalalaman. Minsan, pag nagtuturo po sa Bible study, nakatanga tayo, di ba po? Kasi may mga pinag-aralan ang mga tagapagturo na hindi pa natin alam. Kung kaya't sila, bahagi ng Bible study, ay nililinaw sa atin yung mga hindi natin naintindihan. Kaya natutuwa po ako sa mga aking tagapagturo sa isa. Lalo pa yan, si Brother Sanbar. Kapag si Brother Sanbar, may talagang dinibigyan niya pa ng diin pagdating sa Bible study po. Kaya po sinasabi ko, pagdating sa Bible study, huwag kayong mahiyang magtanong. Lalong-lalo na yung mga katanungan na yun ay makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga kaalaman. So, ang kaparaan na naman po para sa sermon na kung saan, during the sermon, the good news or the gospel are announced na kung saan ay hindi pa narinig. Ano po yung mga ganung bagay? Kunwari po, ay gusto kong maging topic, ay i-remind ko ang ating mga kapatiran na nanlalamig sa pananampalataya.
Okay, ang gagawin ko po, gagawa ako ng isang mensahe na kung saan ay i-remind ko kayo. Ito ang gawain natin na kung saan kailangan natin ng pagtitipon tuwing unang araw ng Sanlinggo dito sa loob ng sambahan. So anumang schedule nyo na tuwing linggo, huwag nyo gagawin muna. Maglaan tayo ng 2 oras at yun po yung mga uri ng sermon na kung saan ay pinapaalalahanan kayo, binubuhay yung damdamin ninyo at pananampalataya ninyo, yung mga topic na kung saan ay makakatulong iangat yung araw-araw nating pamumuhay na makakapagpaalab ng ating pananampalataya. Yun po yung kaparaanan sa sermon. Ibinabalita namin sa inyong kahalagahan. Nagawa niyo po yung diferensya, pagkakaiba ng teaching at preaching method. Okay? Sa Bible study, you may ask questions, clarification. Pagdating po sa sermon, preachers will prepare mga motivational inspiration. But both methods po are important during our worship period. Ano po yung resulta ng tinatawag nating Bible study at sermon? Kapag po tayo ay naaaralan, maganda yung ginagawang pag-aaral na kung saan sa bahagi ng tondo, at mabigyan ko ng special mention po si Brother Fernando. Kasi si Brother Fernando po ay kahit sa simpleng paraan ay nagko-conduct ng Bible study doon po sa bahagi ng tondo sa ibang araw. Okay? At ilan po doon ay marami na siyang mga nakakausap at nagiging aktibo sa pakikinig. So, teaching is making a disciple. Ganyan din po tayong mga nanay. Bilang bahagi natin ng gawain, ang pagtuturo sa ating mga anak ay bahagi po yan na tinatawag na yung pagtuturo niyo ng mga salita ng salita ng Diyos sa ating mga anak ay isang bahagi po yan ng Bible study. Kung kaya, ang nagiging resulta po sa paraan na kung sila yung nagko-conduct ng Bible study ay nakakakuha tayo ng mga karagdagang tagasunod ng ating Panginoon. At ang layunin po nito ay to express immediately or to explain and explicate the Word of God. Samantalang, kapag ikaw ay nagsesermon, okay, you are making declarations of good news or gospel. Dito po sa sermon ay bahagi nito na kung saan ay may tinatawag na invitation and exhortations. Anong ibig sabihin po na kapag ako'y nag-sermon, maaaring ang ilan sa inyo ay maghayag ng inyong pananampalataya o maaaring ang iba sa inyo po ay magkaroon pa ng habang pakikinig bago sila magpatuloy ng kanilang gawa. So, sa simpleng paraan po, ito po yung tinatawag na pagkakaiba pagdating po sa resulta ng tinatawag nating teaching versus preaching. In biblical and theological truth. Kaya po kami patuloy at patuloy na kung saan ay nananawagan na hanggat may panahon na makapag-tetri ng mga panibagong tagapagturo at taga-deliver ng mga message ay para maipagpatuloy natin ang gawain ito. Being able to teach is a requirement for being an elder.
sabi nga po, hindi po lahat ay maaaring mag-conduct daw ng preaching. Sabi po ni Paul na kung saan ay not all elders can teach, some elders can teach, but not all elders can preach. Ano po sa palagay mo ibig sabihin noon? May mga tagapagturo, ngunit hindi makakapag-preach. Pero yung preacher, pwede daw po magturo. Ibig sabihin, siguro isang halimbawa dito, yung mga kababaihan, pwede kayo magturo sa mga kagrupo ninyo, pero hindi kayo pwedeng makapag-preach. Tama po ba doon? Isang halimbawa. Later on, Paul also instructs Timothy to preach the word with complete patience and teaching. So, kung may kakayahan ka na, kaya ng ilang mga tagatayo natin po dito, tagapagturo natin dito, at may pagkakataon, binigyan kayo ng skills, knowledge, ay ito pa rin ninyo ang panawagan ng ating Panginoon. Ang manguna sa pagtuturo, gayon din sa pagpipreach ng mga salita ng ating Panginoon. At bilang pangwakas po, nais kong ibahagi sayang. Preaching and teaching, sinasabi po dito. Preaching and teaching, Bible study, and sermon po are both necessary for the church to grow in the faith and knowledge of the word. So the body of Christ, pareho pong importante ang dalawang ito. Okay. Grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Okay po. So, kaya po minsan may mga katanungan at maaaring hindi alam ng ibang kabataan kasi dito. Bakit naman haba-haba, 2 oras? Nakakainip. Minsan ang haba pong magsalita. Okay, sininyasan na. Nalito na po yung ating mga taga-kinig. Okay. Tapos titingin sa relo, titingin sa oras. Ang masakit noon, para tayong lagi nagmamadali. Pero gayon pa man po, binibigyan ko kayo ng kalinawagan. Kung kayo may mga katanungan, magtanong po tayo sa Bible study. Kung hindi po masagot agad-agad, tao lang. Maraming nakakalimutan, marami kami pong ginagawa. Sasagutin namin yung ilang katanungan nyo sa mga susunod na pagtitipon. Hindi naman lahat ay alam natin. Kaya po dito sa Bible study, nagpapalitan tayo. Okay? Pero po pagdating po doon sa sermon, hinahayag po natin yung mga kaparaan kung paano natin palalakasin yung faith natin sa pamamagitan na maaari nating i-apply yung mga napakinggan natin sa buhay at magtitibay ang ating pananampalataya. Kaya napaka-importante po. Huwag kayong dadalo doon sa sermon na lang. Hanggat maaari, doon pa lang sa awitan. Nandito na kayo, maaga kayo, huwag niyong paghintayin ang Panginoon. Sa awitan, dito niyo mararamdaman gumagaan ang pakiramdam. Paano pa pagdating sa Bible study? Sa Bible study, kahit 1, 2, 3 na mga chapter and verses, may babalikan tayo, may pag-aaral. Tama ba yung tinuro dito ni Brother Darwin, ni Brother Nelson? Teka nga, ma-check ko nga ito sa bahay kung totoo nga ito. Hindi yung pag nakuha niyong ganyan, opo, uwi, tinabilang yung Bible study. Ganun po yung paraan. Susunod, tanungin niyo, brother, ano po yung nakasulat dito? Yun po ay nililina. Lumalago tayo. Dinidelete yung ating mga pananampalataya.
Kaya may tinatawag po tayo ng mga Kristiyanong hindi lumalago. Kasi nga po, may nauunang nahuhuli, pero may nahuhuling nauuna. Ano yung ibig sabihin po noon? May mga Kristiyanong matagal na sa pananampalataya pero hindi lumalago dahil hindi mai-apply yung natutunan niya. Natatabunan ng mga sanlibutang paniniwala. Samantalang nauuna na determinado, talaga pong simula't simula, kaunting mapakita niya at mabasa, madinig, ina-apply niya. Gayon din po sa pagdating sa sermon. Hindi po basta-basta nakakapag-deliver ang isang tagapagturo ng isang magandang sermon kung hindi po niya ito ibabahagi sa mga naging buhay niya at kung hindi rin po ito magagamit ng mga Kristiyano para sa kanilang pang-araw-araw. Kaya minsan po yung mga mananampalataya, ay doon ako sa kabila sasamba kasi po yung tagapagturo po doon magaling magpatawa. Yun po nakakalungkot. Di pa man po ay nasa atin po yun kung saan tayo lalago. Sa umagang ito po, ang ating binahagi ay ang pagkakaiba ng Bible study at sermon. Kung hindi man po ito napapractice, ay patuloy tayo magpalago ng ating pananampalataya. Magandang umaga.